Whew. Sa wakas makakauwi na rin ako. Tama. Isang taon na rin nang huli ako nakauwi. Miss na kita, Papa. Ano ba namang nakain ni Papa? Di pa naman siya mawawala. Pero bakit yung yaman niya hahati-hatiin na raw sa amin? At ang mas nakakagulat, meron pala akong kapatid sa labas. Hindi bale. Marami namang pera yun si Papa. Kaya okay lang na meron akong nagiging kahati ron sa pera niya. Ay, tagal ko naman makalabas dito. Parang nakakapanibago Parang ang haba yata ng nilalakaran ko ngayon. Hanggang dyan ka lang! Ha? Teka, parang kilala ko boses na yun Hanggang dyan ka lang! Hindi kita pababayaang makauwi sa inyo! Uy! Anong ginagawa mo? Sundalo ako, baka hindi mo alam. Alam ko, pero wala kang laban ngayon. Sabi ko naman sa'yo hindi kita hahayaang makauwi sa inyo, sundalong kanin. Para sigurado, isang putok pa. Araw ng Martes. Gumagayak na si Edgar dahil nakatanggap sila ng sulat mula sa kanyang papa. Pinipigilan siya ng nanay niya para umattend sa nasabing party. Alam na kasi ng nanay ni Edgar kung ano ang ia-announce ng tatay niyang si Victorino. Edgar, anak, huwag ka nang umattend doon. Bakit naman hunay? Nay, pagkakataon na natin to. Para kilalanin ako ni Papa. Anak, ako ang kinakabahan. Baka mamaya pahiyain ka lang doon ng mga kamag-anak na mayayaman. Nay, huwag niyong kakalimutan. Tunay niya akong anak. Tsaka isa pa, sa tagal ng panahon na pinagduduldulan natin ang sarili natin sa kanila, ngayon lang nila tayo tinanggap. Nay, kung sakali mang bibigyan ako ng mana, tatanggapin ko. Para na rin sa atin to. Total, matanda na kayo. Gusto ko naman kayong bigyan ng maayos na buhay. Anak, ang balita ko, yung tunay na anak ni Victorino, yung sundalong si Ben, masama daw ang ugali nun. Tapos yung kapatid nun na mas bata sa kanya, si Melchior. Nay, kahit sino pa sila, wala akong pakialam sa kanila. Basta pupunta ako. Kailangan natin to. Kailangan nating igiit ang karapatan natin. Sa pagkakataon po na ito, maniwala naman kayo sa akin. Kailangan natin to. Hindi ako uuwi rito nang walang dalang mana. Sige, ikaw ang bahala. Sa kabilang banda, ang tatay niyang si Victorino ay inip na nung oras na yon. Kasi hindi pa dumarating ang anak nitong si Ben. Manggagaling pa kasi ito ng Mindanao. Isa itong sundalo na doon nakadestino. Habang ang anak nito sa labas, na si Edgar, dumating na. Nang laki ang mata ni Edgar nang makita ang napakagarang pwesto kung saan gaganapin ang nasabing party. Maraming tao pinagtitinginan si Edgar dahil siya lang ang pinakakakaibaang kasuotan. Hiniram lang kasi yon ni Edgar sa kanyang kaibigan. Maya-maya pa lumapit na sa kanya ang papa niya na si Victorino.
Edgar! Anak! Tay? Anak! Mabuti at nakarating ka. Opo, Tay. Si Kuya Ben po. Wala pa nga eh. Nasa Mindanao pa. Pero palagay ko ipauwi na yon. Wala pa rin yung kapatid ko si Melchor. Pero ang dami ng tao. Nag-aabang sila ng announcement ko, anak. Tay? Huwag mo na akong tawaging Tay. Pwedeng papa na lang din. Anak naman kita eh. Edgar, anak. Patawarin mo ang papa kung matagal ko kayong itinago. Anak, bago man lang ako mawala, ang gusto ko sanang mangyari, maibigay ko yung dapat sa'yo at sa Kuya Ben mo. Dalawa lang naman kayong anak ko sa buhay. Kayo lang ang magmamana ng lahat ng aking kayamanan. Kuya, sino ba isang yan? Parang may nakapasok yatang basurero dito ah. Melchor, si Edgar, anak ko kay Celeste. Celeste? Sino si Celeste? Naging kasintahan ko rin siya noong araw. Kabit mo, kuya. Huwag ka maingay. Sabihin na natin ganon. Anak ko siya. Ganun ba? Bakit parang lumukot yata yung mukha mo, ha, Melchor? Hindi naman. Medyo nagulat lang kasi ako, Kuya Victorino. Kasi ngayon mo lang siya ipinakilala sa amin kung kailan meron kang importanteng sasabihin sa mga nakakakilala sa iyo. At nakakagulat naman, kuya, bakit meron ka pang kasamang mga abogado? May dala pang attache case. Palagay ko, mga papelang mga yun. Ano bang meron ngayon? Ha, Kuya Victorino? Melchor, alam ko namang alam mo kung bakit. Matagal ko na itong binabanggit sa iyo. Sabi ko naman sa iyo sa gantong petsa at gantong taon ako'y mag-a-announce. Hahatiin ko na ang yaman ko para sa aking 2 anak. Pero, Kuya Victorino, hindi mo sinabi sa akin dati na meron ka palang anak sa labas. Huwag ka nang maingay, okay? Kapansin-pansin sa mukha ni Melchor na hindi nito gusto ang pagkakakita niya kay Edgar. Nang sumapit na ang gabi, wala pa rin si Ben. Tila ba nag-aalala na ang matandang Victorino? Baka raw kasi kung napano na ang anak niyang sundalo. Hindi nagtagal. May pumasok na mga pulis sa kanila. Pinapakumpirma kung anak daw ba nila ang nasa larawan. Hindi! Ben! Anak! Anong... Hepe, sabihin mo sa akin, anong nangyari sa anak ko? Ikinalulungkot ko, Mr. Victorino, pero natagpuan siyang patay kahapon lang. Ano? Hindi man lang rumesponde yung mga kasamahan niyang mga sundalo, ganun ba? Medyo malayo na ho sa kampo pero rumesponde naman ang mga kasamahan niyang sundalo. Ngayon, inabutan na lang siyang patay. Meron siyang tama ng bala. 3 sa katawan at 1 sa ulo. Ganon ba? Nasaan siya? Nasaan ang katawan ni Ben? Huwag po kayong mag-alala. Ibabiyahe na po siya rito ngayon. Hindi pwede. Hindi. Buhay pa ang anak kong si Ben. Hindi siya yung nasa larawan. Hindi siya yan. Kuya, hayaan mo't sasalubungin ko yung mga magdadala rito sa katawan ng pamangkin kong si Ben. Hindi tuloy ang nangyaring announcement dahil sa nabalitaang namatay na raw si Ben. Kinabukasan na dumating ang katawan ni Ben. Nagtataka ang marami, lalo na si Melchor. Kakaiba raw ang itsura ng bangkay ni Ben. Ha? Hindi si Ben yan. Kuya, maniwala ka sa akin. Hindi ganyan si Ben. Bakit, Melchor? Nakita mo ba siya nung huling... Hindi naman. Ibig kong sabihin, ang pamangkin kong si Ben, magandang katawan at magandang lalaki. Kuya,
Sundalo ang anak mo. Imposibleng hindi man lang siya nakapanglaban. Hindi ito ang pamangkin ko. Hindi ito yun. Si Edgar natulala. Unang beses pa lang niya kasing makikita ang Kuya Ben niya. Pero sa ganong pagkakataon pa. Ganon pa man, napapatak ang luha ni Edgar at humawak sa bangkay ng Kuya Ben niya. Papa, siya pala si Kuya Ben. Hindi! Nararamdaman ko! Hindi siya si Ben! Ako rin! Naniniwala akong hindi siya si Ben! Ayon sa mga sundalong nagdala ng bangkay ni Ben sa bahay, natagpuan daw itong patay. Ang pinagtataka lang din nila, biglang pumayat yung katawan, tapos may bala sa katawan at sa ulo. Salamat sa inyo, mga sundalo. Ibinurol si Ben nung araw na yon. Makalipas lang ang 6 na araw, doon ay pinalibing na ni Tandang Victorino ang anak niyang si Ben. Kuya, paano ngayon yan? Di si Edgar na lang ang magmamana ng lahat ng kayamanan mo, kuya. Melchor, wala nang iba. Ganun ba? Kuya, yung pangako mo sa akin, hindi mo ba yan ipagkakaloob sa akin? Ano ka ba? Hindi kita anak! Kapatid lang kita, Melchor. Kung sakaling wala na si Edgar, o di sa'yo na mapupunta ang mana ko. Hindi ba? Pero buhay pa ang anak kong si Edgar, kaya wala kang karapatan, Melchor. Kuya, ako lang na may nagtatanong. Kapatid mo pa rin ako. Magkadugo pa rin tayo. Baka naman pwedeng ambunan mo ko kahit na kaunti dyan. Hindi. Ayoko. Papa, uwi mo na ako. Baka hinahanap na ako ni Inay. Sige, sabihin mo kay Celeste na lumipat na sila rito, ha? Kami ho? Oo, kayo. Kayo na lang ang natitira kong mahal sa buhay. Sige ho, Papa. Pag-alis ni Edgar, lumabas din agad si Melchor na tila ba dismayado sa mga narinig. Edgar, bakit di ka umuwi kahapon? Bakit ngayon ka lang? Nay, di ba alam niyong meron akong kapatid, si Kuya Ben? Bakit? Ano, pinahiya ka? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pupunta ron. Hindi ho, Nay. Patay na ho siya. Ano? Paano nangyari yon? Tinambangan daw ho yata ng mga rebelde sa Mindanao. Papauwi na raw siya. Hindi na nga naka-uniforme. Tapos may tama siya ng bala sa ulo tsaka sa dibdib. Ang nakapagtataka ron, Nay, ang payat ng katawan kulubot. Halos hindi na makilala. Ganon? Baka naman aswang ang may gawa nun. Nay naman meron bang aswang? Hindi totoo yun. Totoo mga aswang, Edgar. Sige na. May pinasasabi pala si Papa. Sinong Papa? Si Papa, Victorino. Aba, Papa ang tawag mo ngayon. Siya naman ang may sabi nun, Nay. Ang sabi niya, lumipat na raw tayo ron sa may malaking bahay niya. Talaga, sinabi niya yun? Baka magalit yung Melchor. Wala na tayong pakialam doon, Nay. Basta si Papa nang may sabi. Matanong kita, pagpasok mo ba ron sa malaking bahay? Anong nakita mo sa mga tao? Anong reaksyon? O di ayun, pinagtitinginan ako na akala mo ngayon lang nakakita ng magsasaka. Sabi ko naman kasi sa'yo, Edgar, huwag ka nang sumama doon o pumunta ron. Nay, okay na ho. Okay na. Mag-aalas sa balutan lang tayo at bukas lilipat na tayo ron sa bahay ni Papa Victorino. Ganun ba? Sige, ngayon din. Ayusin ko na mga gamit natin. Sige ho, Nay. Kayo pong bahala. Pagsapit ng dilim, nakapag-impake na ang magnanay. Para sana kinabukasan aalis na lang sila. Nay, matutulog na ho ako. Excited na akong lumipat doon sa malaking bahay ni Papa Victorino. Paano tong bukid mo? Ako na hong bahala dyan.
Kakausapin ko si amo. Sasabihin ko sa kanya na iba na lang ang magsaka rito. Paano party mo? Dun sa papalit sa akin. Total magiging mayaman naman na tayo. Na sige, ikaw ang bahala. Nakaidlip na noon ang magnanay. Nang makarinig sila nang tila ba may kumukuluskos sa labas ng bahay. Dahil bukiran ang gilid ng bahay nila. Dinig nila ang nagkakaskasang palay na para bang may tao sa labas. Ano yun? May tao yata. Doon kayo sa kabila. Doon, ikutan niyo. Hayaan niyong lumabas ang magnanay nang masiguro natin ang plano natin sa kanila. Teka, parang kilala ko yung boses na yun ah. May tumadyak sa pintuan nila. Kasabay noon ang pagpasok ng dalawang lalaking nakasuot ng bonnet na itim. Tumayo ang nanay niya sa higaan pero agad itong sinalubong ng sunod-sunod na putok. Napatayo rin si Edgar. Pinagbabaril siya ng mga lalaki pero agad siyang nakatalon sa bintana. Tinalaktak ni Edgar ang palayan hanggang sa hinabol siya ng baril. Kung saan-saan siya nasuot. Umiiyak noon si Edgar dahil iniisip niya ang kanyang nanay. Nay! Napaguluhol na lang si Edgar nang ito'y maupo sa isang puno habang iniisip ang nanay. Hanapin niyo! Huwag niyong titigilan! Patayin niyo! Kung maaari lang! Teka, parang kilala ko yung boses na yun. Hoy, saan ka pupunta, ha? Nandito! Nahuli ko na! Walang hiya ka, yan ang dapat sa'yo! Matapos saksakin ni Edgar ang lalaking may baril, nagtatakbo na naman siya kung saan-saan siya nasuot nung gabing yun. Hanggang sa sumapit ang umaga, tumatakbo pa rin si Edgar. Nakarating siya sa kabilang bayan. Tanda niya kung saan nakatira doon ang kanyang kaibigan. Ipinagbilin niyang pumunta ito sa bahay niya at magsama ng mga otoridad upang ma-recover ang bangkay ng nanay niya. Nagtaka ang kaibigan kung bakit tila ba takot na takot si Edgar. Basta't ang sabi lang niya, importante na mabigyan ng maayos na libing ang nanay niyang pinagbabaril ng mga armado. Nagpatuloy siya sa pagtakas sa humahabol sa kanya. Pakawari noon ni Edgar, kahit saan siya sumulok, may mga matang nakatingin sa kanya. Napunta siya sa ibang probinsya. Naalala niya, taga roon ang kanyang tiyo Protasio. Kapatid yun ng nanay niya. Halika, magkape ka muna. Ano bang nangyari sa iyo, ha, Edgar? Tiyo Protasio, wala na ho ako mapuntahan. May gustong pumatay sa akin. Sinay ho pinatay nila. Ano? Anong nangyari kay Celeste? Hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung bakit nila yung ginagawa sa amin. Pero ang suspetsa ko, baka dahil yun sa kayamanan. Kayamanan? Teka, wag mo sabihin na kilala mo na si Victorino. Ang milyonaryong ama mo. Opo, tiyo. Baka yun ang dahilan. Alam mo, Edgar, mahirap talagang mabuhay sa pera. Ang pera, likha ng demonyo yan. Ang pera, kayang kumitil ng buhay. Lalo na't kung ang tatangan nito, yung mga taong halang ang bituka. Edgar, mahirap lang ang buhay ng iyong tiyo Protasio. Hindi kita kayang saluhin. Wala akong mga bataan dito na pwede kong utusan para kung sakali mang sumugod dito yung mga taong hahabol sa'yo, salagin ang mga yon. Walang ganon. Kaya ang payo ko sa'yo, Edgar, pumunta ka na lang sa Mindanao. Naroroon pa ang isang kapatid namin ng nanay mo. Doon,
Sigurado naman akong kaya kang protektahan ng isa naming kapatid doon. Huwag kang mag-alala't kaedad mo lang naman yon. Kapatid namin siya sa ina. Talaga? Oo. Hanapin mo siya roon. Ito ang tamang address. Sige po, Teo. Mabilis siyang lumipad papunta ng Mindanao. Sa pagkakatanda noon ni Edgar, yun yung tinatawag na Bukidnon. Doon matatagpuan ang isa niyang kapatid, tiyuhin, na kapatid ng nanay niya sa labas. Ito na siguro yun. Tao po! Tao po! Sino yan? Teka, sino ka? Edgar. Mano po tito? Oy, huwag kang magbe-bless sa akin. Anong mano po tito? Sino ka ba? Tito, ako ho si Edgar. Anak po ako ni Celeste na kapatid nyo. Ano? Anak ka ni Ate Celeste? Oo, Tito. Bakit po? Hindi ko ba kamukha? Namumukhaan nga kita. Teka. Anong kailangan mo sa akin? Bakit nandito ka sa bukid noon? Tito, papaliwanag ko na lang po. Tito, may mga humahabol ho sa akin. Gusto nila akong patayin. Bakit naman? Anong problema? Tito, palagay ko dahil doon sa yaman na makukuha ko sa tunay kong ama. Ganun ba? Mahirap talaga ang buhay. Halika, pasok ka sa loob. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Anong plano mo? Dito ka muna. Opo. Sige. Yung mahabol sa'yo, wala yan. Kayang-kaya naming salagin dito yan. Salamat ho, Tito. Hulog po kayo ng langit. Nagtagal siya roon ng mahigit 2 buwan. Naging tahimik naman ang buhay ni Edgar. Sinabi niya sa kanyang sarili na mukhang tapos na ang paghahanap sa kanya ng mga tao na yun. Pumasok sa kanyang isipan, paano kung umuwi siya sa bahay ng papa niyang si Victorino? Hindi kaya't naipamagay na ang yaman nito? O baka naman magulat kung bakit ngayon lang sila nagpakita? Kung yan ang desisyon mo, Edgar, okay lang. Pero ang may papayo ko sa'yo, sasamahan kita. Para sigurado, di ba? Magsasama rin tayo ng iba ko pang mga kasama rito para maprotektahan ka. Pero Edgar, pangako mo sa amin ha, pag nakuha mo yung yaman ni Victorino, bigyan mo naman kami kahit na tagkakunti lang. Sawa na rin kami sa hirap ng buhay . Opo, Tito. Wala akong problema dun. Sige. Pumunta sila kinabukasan. Pagdating doon, nag-aalala pala ang matandang Victorino. Anak! Edgar! Ano ba itong nabalitaan kong namatay daw ang nanay mo? Ikaw, kamusta ka na? Saan ka ba nanggaling? Papa, kinagabihan ho nung paggaling ko rito. May gustong pumatay sa amin. Nabobosesan ko siya pero hindi ako sigurado. Ay, kawawang Celeste. Nang mabalitaan ko yun, anak, agad akong nagtungo roon. At ako ang nagbigay sa kanya ng maayos na libing. Lahat ng gastos, ginastosan ko. Nagpaimbestiga pa nga ako sa mga pulis . Kaya lang walang makapagturo kung sino ang suspect. At ang masama pa niyan, ikaw pa ngayon ang itinuturong pumatay sa sarili mong magulang. Kasi nga, 2 lang kayo sa bahay nyo. Teka lang ho, Papa. Paano naman ho nangyari yun? Ewan ko ba sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Pero siguro, kung merong makapagtuturo na talagang merong ibang taong gumawi sa bahay nyo, baka sakaling mailigtas ka sa investigasyon. Halika, sumama ka sa akin. Isusuko kita sa mga pulis. At sandali lang ho, Don Victorino. Sandali lang ho. Bakit? Sino ba ito, anak? Papa, tiyuhin ko po yan. Galing ho kami ng Mindanao. Teka, Mindanao? Bakit ka napadpad doon? Papa, nagtatago nga po ako kasi merong gustong pumatay sa akin. Ganon ba? Sige, pupunta tayo sa pulis nang makunang ka ng statement. Sige ho, pero Papa, pangako mo sa akin
na hindi ako makukulong ha, wala akong kinalaman. Bakit ko naman papatay ng nanay ko? Huwag kang mag-alala anak, akong bahala. Sa araw na yon, isinuko siya sa mga pulis. Suspect pa lang naman siya at wala namang matibay na ebidensya na siya rin ang pumatay sa kanyang nanay. Habang siya'y kinukunan siya ng statement, dumating si Melchor. Pangiti-ngiti ito, tapos nagsasalita laban kay Edgar. Nako, sino pa bang papatay sa nanay niya? Malamang siya lang din. Sipin nyo, dadalawa lang sila doon. Hepe, kung ako sa inyo, ikulong nyo na yan. Huwag nyo nang palabasin dito sa presintong ito. Huwag kang makialam, Melchor. Hayaan mong gumulong ang investigasyon. Trabaho namin tong mga pulis. Ako lang naman, Hepe. Nagmamagandang loob lang naman ako eh. At kahit sino naman siguro, na kahit hindi marunong mag-imbestiga, isipin na yung batang yan ang pumatay sa sarili niyang ina kasi dadalawa lang sila doon. Tama ba ako ron, Hepe? Hindi ganun yun. Yung baril, yung balang tumama sa nanay niya. Masasabi mo bang ang batang tong may gawa nun? Ayon sa aming mga pagtatanong, napakabait ng batang to. Veterano siya sa paghawak ng pala, sa mga ginagamit sa bukid, pero hindi sa baril. Melchor, wala kang may tutulong dito sa investigasyon. Kaya mas mabuti, umalis ka na lang. Sige Hepe. Ako lang naman tinutulungan ko kayo. Wala na kasing ibang gagawa nung kasi dalawa lang sila sa bahay nila. Hindi rin. Meron kaming mga nakitang bakas sa bukid. Maraming tapak. Kaya umalis ka na Melchor kung ayaw mong pati ikaw ikulong ko at pagbintangan ko na ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Si Hepe talaga. Huwag kang nagbibiro ng ganoon. Pinakawalan din siya pagkatapos noon. Sinabi rin naman ni Edgar na talagang wala siyang kasalanan sa nangyari sa nanay niya. Nagpasalamat naman siya sa matalinong Hepe. Mabuti na lang talaga anak at naligtas ka sa investigasyon. Papa, paano na po ako niyan? Babalik na po ako ng Mindanao. Basta kayo ho, pinapalalahanan ko kayo na mag-iingat din po kayo. Baka mamaya target din kayo ng masamang tao na yun. Huwag mo kong isipin anak. Kung maaari, bago kayo bumalik ng Mindanao, ipapamana ko na sa iyo ang lahat. Ipapatawag ko sa attorney nang mapirmahan mo na ang lahat. Kuya! Bakit ba, Melchor? Ano bang problema mo dyan? Kanina ka pa. Kuya, di mo ba nabalitaan? Alin? Sabagay, sa akin nga pala tumawag yung sekretarya mo sa isang kumpanya mo ron sa gawin ng Cebu. May problema daw doon. Ano? Anong problema? Di ba nga nung mga nakaraang buwan pa, merong mga issue na lumalabas na permado ng manager doon pero kulang naman ang dumarating na materyales. Di mo ba dadalawin yun? Sasamahan kita. Oo nga pala. Sige na, anak. Dito ka lang ha. At pupuntahan muna namin yung isang branch ko sa Cebu, ha? Sige ho, papa. Pag-alis nila, doon din muna na malagi ang mga kasama ni Edgar. Nagpakasarap sila sa bahay na yon. Lahat ng masasarap na inumin at pagkain binira nila nung oras na yon. Alam mo, pamangkin Edgar, napakasarap ng buhay mo pag nagkataong napasayo ang lahat ng kayamanan ni Don Victorino. Pero ganun pa man, kung buhay sana si Kuya Ben, hati na kami. Paano pagpatay na? Tsaka teka, Edgar, parang wala akong tiwala dun sa Melchor na yon. Sino ba yon? Yun yung kapatid ni Papa. Ganun ba? Parang palagay ko hindi mapagkakatiwalaan yun eh. Parang feeling ko lang ha? Feeling ko lang. Yun yung nagpabaril sa inyo ng nanay mo. Nako, kung malaman ko lang, kahit ako'y kapatid lang sa labas, talagang titirahin ko yung Melchor na yon. Kahit sa kulam lang. Tito naman eh.
Huwag ka naman nagsasalita ng ganyang kulam. Totoo ba yun? Siyempre. Gusto ko lang din naman siyang ipakulam. Yun lang kaya natin gawin di ba? Sabagay. 4 na araw ang lumipas. Bumalik na ang tatay niya sa bahay. Papa, ano nangyari doon? Okay naman pala. Wala naman palang problema. Itong si Melchor hindi ko alam ang tumatakbo sa isip ng taong to. Tinawag nga sa akin. Malay ko bang naglolo ko lang pala yung tumawag sa akin. Alam mo naman kuya na meron akong contact doon. Di ba nga? Sa mga kumpanya mo meron din naman akong partisipasyon. Dapat sinigurado mo muna Melchor. Para siguradong yung lakad natin may katuturan. Hindi bale. Ako muna uuwi sa aking bahay at namimiss ko na ang maganda kong asawa. Sige na. May ka na. Sa oras din na yon isinalin na ang karapatan sa lahat ng ari-arian. Nang malaman ito ni Melchor, agad itong nagtungo kinabukasan sa bahay. Kuya! Kuya! Melchor, bakit? Ano itong nabalitaan kong lahat na ng kayamanan mo ibinigay mo na dyan sa anak mo sa labas? Bakit? May problema ka doon? Meron. Bakit di mo man lang ako pinertihan? Kahit man lang sana 1% ng kayamanan mo napakarami niyan. Melchor, heto na naman tayo. Ano? Sasagutin ko na naman ba yung tanong mo? Kuya naman, ang sa akin lang, dapat sana binigyan mo ko kahit na kaunti, kahit na yung 1 branch mo lang dito sa Maynila. Sakim ka bata, inidyokan mo ang papa mo na sa'yo lahat mapunta ang pera niya. Teka lang tito. Wala akong sinasabing ganun kay papa. Sinungaling! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Umalis si Melchor na merong galit kay Edgar. Ganun pa man, binaliwala na lang ito ni Edgar at ni matandang Victorino. Papa, paano ho ngayon yan? Lahat ng yaman nyo nasa akin na. Sino na ngayon magpapatakbo ng kumpanya? Ganito anak, lahat ng branch natin, pupuntahan natin. Ipapakilala kita sa kanila. Ikaw na ang magiging bagong CEO. Talaga? Sige ho papa. Sa loob lang ng 1 buwan, naikutan ang lahat ng branch at ipinakilala siya bilang bagong CEO ng kumpanya. Kaya naman pala, agarang ipinalipat ni Tandang Victorino kay Edgar ang lahat ng karapatan. Meron na pala itong nararamdaman sa katawan. Dahil ilang araw lang ang nakalipas, namatay na si matandang Victorino. Binigyan ito ng maayos na burol ni Edgar sa malaking bahay at nilibing katabi ng nanay niyang si Celeste. Napakaraming tumututol. Bakit daw sa public cemetery ililibing ang mayamang milyonaryo? Bakit dyan? Walang hiya ka talaga, no? Milyonaryo ang kapatid ko. Marami siyang perang ipinamana sa'yo. Tapos, sa public cemetery mo lang ipapalibing? At itatabi mo pa dyan sa kiridang nanay mo. Anong sabi mo? Anong kirida? Hoy, bawiin mo sinabi mo. Hindi ko babawiin yun. Totoo naman kirida lang yung nanay mo. Anak ka sa labas. Ngayon, kung saan man dapat ilibing si Kuya Victorino, doon, sa katabi ng namayapa niyang tunay na asawa at hindi sa nanay mo. Walang hiya ka pala. Nag-away sila doon mismo sa sementeryo. Pagkapasok pa lang ng bangkay, sumiklab na ang kaguluhan. Ganun pa man hindi pinabayaan si Edgar ng kanyang tiyo at ng mga kasama nito. Tapos, heto namang si Melchor, inuutusan ang mga tao-tauhan niyang pagbababarilin na sila Edgar. Ganun pa man, hindi yun natuloy dahil may mga naka-escort at nagbabantay na mga PC sa lugar na yon. Ang PC po ay Philippine Constabulary. Mga sundalo po sila na nagpapatupad ng batas nung mga panahon na yon. Walang hiya talaga yung Melchor na yun, no Edgar? Ipapabaril pa tayo ron sa mga tao-tauhan niya. Napakasakim. Mayaman din naman pala yun eh.
Yun na nga tito. Mayaman din pala. Gusto pang kumurot sa yaman ni Papa. Mag-iingat ka ron. Mahirap yung tao na yun. Naku po, wala akong tiwala doon, Edgar. Fast forward. Lumipas ang 2 taon. Mas lalong umaangat ang kumpanya ni Edgar. Nakapag-asawa na rin ito at nagkaroon na ng isang batang sanggol. Akala noon ni Edgar okay na ang lahat. Akala niya wala ng banta. Pero tila ba nagkamali siya dahil isang araw nagpaalam siya sa kanyang asawa na pupunta sa isang branch nila sa Mindanao. Si Edgar yung klase ng mayaman na ayaw ng tagapagbantay. Ayaw din niya ng driver. Mas gusto niyang siya ang nag-iisa dahil kaya naman daw niya ang sarili niya. Meron din siyang sariling baril na merong permit to carry at pwedeng ilabas-labas at dalhin sa sasakyan. Ano ba namang klaseng sasakyan to? Umistart ka! Ay nako, buisit. Dito pa ako natirikan sa gubat na to. Habang kinukumpone ni Edgar ang makina ng sasakyan, huminto ang isang van na kulay itim. Bumaba ang 10 lalaking lulan nito. Lahat din ng mga yon ay nakasuot ng itim na kabonet at may mahahabang baril. Isa sa mga yon ang nagsasalita habang siya'y tinututukan ng mahahabang baril. Akala mo siguro hindi porket nandito ka sa Mindanao hindi kita kayang kalawitin dito? Teka lang ho, ano bang kasalanan ko sa inyo? Sino ba kayo? Sino ako? Ang hina mo naman. Tito Melchor? Ikaw? Huwag mo akong tawagin tito. Hindi kita kadago, tampalasan ka. Pero anong ibig sabihin nito? Simple lang. Pirmahan mo ito. Ano yan? Pirmahan mo para maisalin sa akin ang lahat ng yaman. Pirmahan mo kung hindi papatayin kita. Ano? Anong yaman ang sinasabi mo? Ano pa? O di lahat ng yaman na ibinigay sa iyo ng kapatid kong si Victorino. Pirmahan mo ngayon din, at kapag hindi mo yan pinirmahan, mamamatay ka. Hindi. 1, 2, 3. Pag nakabilang ako ng 10 at di ka pa nakakapirma, papatayin talaga kita. Nagtatawanan ang mga kasama ni Melchor. Yung iba umalis na sa pagkakatutok ng baril. Umihi yung iba tapos naninigarilyo. Siyam! 1 na lang! Natigil ang pagbibilang ni Melchor nang makarinig siya ng malakas na angil. Paglingon niya sa bandang kanan, nakita niyang sinagpang ng napakalaking aso ang isa nitong kasama. Ganon din ang iba pa. Nakita rin nila noon bandang itaas may lumilipad at dinagit ang mga kasama nito at ipinasok sa loob ng kakahuyan. Ginamit naman yung pagkakataon ni Edgar upang agawin ang baril ni Melchor. Nang maagaw niya ito, agad niya itong pinutukan sa paa pero hindi tinamaan. Sige, sumunod ka rito! Sinundan nga sa ni Melchor gamit ang mahabang baril at bitbit pa rin nito ang envelope tapos ballpen na tila ba mas mahalaga pa sa buhay ng mga kasama niyang sinasagpang ng mga kakaibang hayop sa kagubatan. Saan na siya? Wala na yata. Nandito pa rin ako, Edgar! 3 pa kami! Sa pamamagitan ng pera ko, handa silang makipagpatayan sa mga aswang dito sa kagubatan na ito. Magpakita ka na, Edgar. Isuko mo na sarili mo. Isuko mo na, kung hindi, kasama kang matutupok at magiging abo ng gubat na ito. Ano? Susunugin nila ang gubat? Oo, naririnig kita. Susunugin namin ang gubat na ito at isasama ka namin. Dahil sa ayaw lumitaw noon ni Edgar, sinilaban nga nila yung isang tuyong puno na malapit sa kanila. Doon palang lumabas si Edgar at nagtatakbo hanggang sa hinabol siya ng bala ng mga ito.
Nadulas siya at naggulong-gulong papaibaba. Huling naalala na lang ni Edgar tumama ang ulo niya sa isang malaking kahoy, dahilan kung bakit siya nawalan ng malay. Nagising na lang noon si Edgar. Naroroon na siya sa isang kubo at pinagmamasdan siya ng isang lalaking halos kahawig niya ang itsura. Saan ako? Sino ka? Kahawig kita. Sino ka? Ako si Ben. Ben? Sinong Ben? Ako si Ben. Anak ako ni Victorino. Ha? Kuya Ben? Sino mga yon? Bakit kanila gustong patayin? Si Tito Melchor! Si Tito Melchor! Gusto niyang papirmahin ako sa hawak niyang papel para malipat sa kanya ang lahat ng kayamanan. Ganun ba? Halika, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Hinawakan noon ang kamay niya. Umikot sila sa likod. Naglakad sila ng mahigit kulang kalahating kilometro hanggang sa makarating sila sa isa pang kubo. Bago pa man sila makapasok doon, dinig na ni Edgar yung pagmamakaawa ng mga tao sa loob. Ganun pa man, meron ding mga taong nagtatawanan. Oh, andito ka na pala, Ben. Pwede na ba naming lantakan ang mga ito? Sila ba? Siya ba si Melchor? Oo, kuya. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw din ang bumaril sa akin noon. Ha? Hindi! Wala akong kinalaman. Ben, akala ko patay ka na. Yun ang akala mo. Akala mo siguro hindi kita nababosisan, Melchor. Hayop ka. Dahil lang sa pera, papatay ka ng kadugo mo. Ano na, Ben? Nagugutom na kami. Kakainin na ba namin ang mga ito? Tiran niyo ako. Gusto ko rin kumain. Teka lang, Kuya Ben. Teka, ikaw ba talaga yan? Paano kakain ka ng hilaw na laman? Kapalit ng aking buhay, tinanggap ko ng maging asong ako, Edgar. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nag-cross ang landas namin ng taong gustong pumatay sa akin noon, kakainin ko rin ng kanyang laman. Ano na? Ben, alam ko ang amoy ng taong pumatay sa'yo noon. Siya ngayon, yun, yung lalaki sa gilid. Ako? Hindi! Wala akong kinalaman sa pagpatay kay Ben! Sinungaling! Alam ko ang amoy mo! Nandun ako! Kung hindi dahil sa amin, malamang tuluyan mo nang napatay si Ben. Mabuti na lang, palinga-linga ka noon at napalatin namin ng sahan ng saging ang katawan niya bago mo pa siya mabaril sa ulo! Ibig sabihin, yung nilibing namin ay isa palang sahan ng saging? Oh, tama ka, kapatid ko. Hindi ko akalain na sa ganitong pagkakataon pa tayo unang magkikita. Kuya, wag mo na silang patayin. Ipakulong na lang natin sila. Hindi! Ako makakalaban nyo. Kapag ipinakulong nyo, mga yan makakalabas din. Dapat sa kanila kainin ang buhay. Sumenyas na si Ben ng ghost signal, dahilan kung bakit nilapang ng mga aswang ang kanyang Tito Melchor at ang iba pa. Nakihalo din noon si Ben sa pagkain ng hilaw na laman at pagsipsip ng dugo ng mga ito. Kitang-kita ni Edgar ang nangyayari, hanggang sa ito'y nawalan na naman ng malay. Gising! Gumising ka, kapatid ko! Kuya Ben, nasan tayo? Nandito tayo sa ilog. Makakauwi ka na. Tumawid ka dyan, makikita mo ang highway. Maraming mga dumadaan na mga sasakyan dyan. Makisakay ka, umuwi ka ng Maynila. Pero kuya, paano ka?
Edgar, kapatid ko, isa na akong aswang. Nakahanay na ako sa dilim. Hindi na ako pwede pang makisama sa'yo. Baka dumating ang araw, hindi kita makilala. Pati ikaw, mapahamak at makain pa kita. Hindi, kuya! Sumama ka sa akin! Hahanap tayo ng paraan. Ibabalik ka sa dati, kuya, sa dating pagkatao mo! Hindi. Walang sino man ang kayang gumawa nun. Hindi! Maniwala ka sa akin, Kuya Ben. Gagamitin natin ang lahat ng perang iniwan ni Papa. Maniwala ka sa akin. Gagaling ka. Nakumbinsi siya noon ni Edgar. Sumama nga si Ben at maayos itong nagpaalam sa mga kalahi niyang aswang sa Mindanao. Umuwi sila sa Maynila at dahil sa lawak ng kanilang koneksyon, doon sila nakahanap ng isang albularyong makapagbabalik sa dating pagkatao ni Ben. Dito ngayon papasok si Kanole. Agad siyang tinignan ni Kanole at natawa pa ito. Sinabing napakalaki ng pag-asa na maibalik sa dati si Ben sa pamamagitan ng kapangyarihan ng halamang Javier. Naibalik nga ito sa dati. Nagbibigay sila ng napakaraming pera pero hindi tinanggap. Ayon pa kay Kanole, aanhin niya ang pera na yon. Samantalang siya yung klase ng taong nabubuhay kahit na hindi kumakain at sapat na rin ang patubig-tubig lang. Magandang gabi sa inyong lahat, hanggang dito na lang ang ating kwento. 0948-523887, yan po ang aking Viber and WhatsApp account. Kung gusto nyong kumuha ng mga pananggalang, mag-PM lang po kayo sa aking Viber at WhatsApp. At dyan naman po sa ating screen ng cellphone, tignan nyo meron pong mga nakatag dyan na product na galing po sa Lazada at sa Shopee. Lilinawin ko po, hindi po akin ang mga product na yan. Ako po ay affiliate lang, okay? At meron po ako dyan komisyon. At yung mga sarili naming gamit, makukuha nyo po yan sa akin pag nag-PM kayo sa aking Viber and WhatsApp. Sana po'y maliwanag at tayo'y nagkakaintindihan. Magandang gabi po at maraming salamat. Ingat sa mga magnanakaw ng ating video.